Amen. Bago habang hinihintay po natin yung mga kasama po natin, tayo muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos at maging ako man ay mag-aaral ngayon kasama ko tayo kasi hindi ko pa rin alam kung paano maging isang malalim na Kristiyano. Yun. At tayo ay mag-aaral ngayong umaga. Bago yun, tayo muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa iyo. At narito po kami, Panginoon, upang ikaw ay bigyan ng pasasalamat, bigyan ng papuri, bigyan ng pagsamba, Panginoon, sapagkat tunay, ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na magkapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya Lord, sa iyo lamang kami, Panginoon, dapat sumamba at magpapasalamat. Sa mga oras dito, Ama, patuloy namin ang nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming pag-aaral. Nawa, sa iyo nga po, Panginoon, ang aming puso, ang aming sinabalo, ang aming espiritu, Panginoon, na makikipag-ugnayan kami, Panginoon, sa iyo. Ano man, Ama, ang mga aming mga kasalanan sa iyo, pagkukulang, pagkaminsan, nagkulang kami, Panginoon, sa pagbabasa po ng iyong salita. Nagkulang kami, Panginoon, sa panalangin sa iyo. Lord God, sa mga oras dito, Ama, bigyan nga po kami, Panginoon, ng pagkakataon kami ay makapagpuri sa iyo, pumasok sa iyong trono ng kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming mga problema, sa kabila ng aming mga iniisip, Panginoon, pagkamisan kami ay nai-stress, Panginoon, at nag-iisip ng mga bagay na akala namin, Panginoon, ay wala na itong katapusan. Subalit, Lord, ikaw ay nariyan, Panginoon, upang kami ay bigyan, Panginoon, ng kalinga. Salamat po, Ama, doon, Panginoon, sa mga wala pa rito, Ama, patuloy mo nga po sila bigyan sa Panginoon ng paalaala, ng excitement, ng desire upang dumalo, Panginoon, sa kanilang pagtitipon. Maraming salamat, Ama. Lord, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, bago tayo mag-aaral, buksan po natin yung Galatians chapter 5. Ito po yung alam po natin ito. Subalit, gusto ko lang bigyan natin ng malalim pa ng pag-aaral. At Galatians 5:22-23. Alam po natin ito. Galatians chapter 5, verse 22-23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsigaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Kainahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen. Amen. Gusto ko lang pumunta tayo dito sa tatlong bahagi ng nabanggit, yung tinatawag na love. Sunod ay joy and peace. Yun po muna yung pag-aaralan po natin ngayong umaga. Sa English, ang sabi doon, the fruit of Spirit is. Hindi ko po alam, kaya nga pag-aaralan natin
Hindi ko po alam kung bakit sinabi niyang fruit, samantalang marami siya, di ba? Tapos is. Brother Nero, ano ba yung ibig sabihin doon? Kasi ang dami nun di ba? Singular. Bakit naging singular yung siyam yun Yung pag-aaralan ngayon natin umaga. Bakit sinabi ng gano'n? Hindi ko po alam Bakit? Isa lang. Paliwanag na, Brother Nero. Kasi mag-aaral tayo ngayong umaga. Kapag sinura na kasi Ha? kapag kinuha na ng isa. Kapag kinuha na ng isa, parang hindi na siya Ikaw nga para panilig natin yan. Bye. Kapag kinulang na po ng isang katangian, hindi na po siya pwedeng maging prutas. Para maging kulang yung parte niya, hindi na magiging prutas. Hindi na piling tawagin prutas yun. Kapag halimbawa natanggal yung balat, ano nang tawag doon? Halimbawa yung mangga, natanggal yung balat, ano bang tawag doon? Manggang walang balat. Pinalatan ng mangga. Hindi na siya prutas. So yun ang ating pag-aaral ngayong umaga dahil sabi niya, the fruit of Spirit is. Pag sinabing is kasi singular, di ba? Yun. Yun ang ating pag-aaral ngayong umaga. So, the fruit of the Spirit is love. Doon tayo pupunta. So, ibig sabihin pala, yung kabuuan ng Galatians 5:22-23, kapag mawala din yung isa, ay hindi na pinitawagin na bunga ng Espiritu. Di ba? So, yun. So, pero ang pag-aaralan natin ngayon, ito lang muna. Sa susunod na paglulungin ng Panginoon. Sabi niyo to, the love the Spirit produces, ano ba yung nagpo-produce ng love patungkol dito sa Galatians? Sabi rito, nagpo-produce ang love, the Spirit of the love the Spirit produces, yung tinatawag na agape. Di ba? Nagpo-produce daw na ang love na yon ay tinatawag na agape. Ang ibig sabihin doon, sabi nga nila, agape love is God's love. So kumbaga walang makakatulad sa pag-ibig ng Diyos. Yung tinatawag na agape. So yun, agape love ay yung pinaka-highest, sabi rito, the highest good of others. Yung pinaka-mataas sa lahat ng bagay. Yung agape love ang tinatawag. Yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag ang pag-ibig ng Diyos, hindi ba tayo nagkasala, ay pinatawad pa rin tayo ng Panginoon, di ba? Nung tayo nagkasala, pinatawad tayo ng Diyos. Walang kondisyon di ba tayo mga tao, kapag humingi sa atin ng tawad yung isang taong kagalit natin, ang sabi, patatawarin kita, pero, di ba may pero? So kumbaga yung pag-ibig niya ng pagpapatawad ay may tinatawag na pero. So kumbaga may mga kondisyon. So ang Diyos ay walang kondisyon. Yun. At ang pag-ibig ng Diyos ay talagang buong puso niyang ibinibigay sa atin. Romans 5 verse 5, ano sabi doon? Roma chapter 5 verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. At hindi tayo ibinigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos
na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, yun. Yung pag-ibig na binabanggit ng Galatians, tinatawag na kinakailangan naroon yung agape. Na kung saan ang Diyos talaga ay, sabi rito ay binubuhos na sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. So kinakailangan, dahil binuhos na ng Diyos ang pag-ibig sa atin mga puso, kinakailangan kapag tayo ay nagpatawad, wala nang kondisyon. So yung unconditional na tinatawag. So, sabi rito ay the Spirit produces engender as deeper love for God as our Father. Look at engender. Romans 8:14-15. Romans 8, verse 14-15. 14-15. Mga Roma chapter 8 verse 14 to 15. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinibigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin na bumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ng Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag kayo sa Kanya ng Ama ko. So, ibig sabihin pala ng pag-ibig ng Diyos ay sabi rito, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping na mamuhay sa takot. Sabi rito, sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. So, kapag wala tayong tinatawag na sabi rito, binigay sa inyo upang kayo so kumbaga kapag ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ibinigay po sa atin, wala po tayong karapatan maging, wala tayong karapatan tumawag ng ama ko. Di ba? Kasi hindi tayo anak eh. So kumbaga kinakailangan yung Espiritu ng Diyos. Sabi rito, sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. So, yung Espiritu ng Diyos ay ibinigay po sa atin para magiging anak po tayo. So, hindi ka pwedeng manalangin sa Ama na hindi ka muna anak. Di ba? Kinakailangan, kapag tumawag ka ng Ama sa Kanya, kinakailangan magiging anak ka muna. Di ba? So, paano ba yun? Para maging anak ka ng Diyos, sabi ng Romans, ng John 12, sabi yun? John 12? John 1:12, nasabi doon? John chapter 1 verse 12. Subalit, ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, tama ba yun? At tumawag sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, para tayo tumawag sa Ama, kinakailangan muna tayo maging anak ng Diyos. So, kinakailangan tanggapin muna natin ang ating Panginoong Hesus para makatawag tayo ng Ama. Diba? So, yun. Ganon ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay para makapunta ka sa Ama, kinakailangan manampalataya ka muna sa ating Panginoon. So, dahil sabi rito, dun sa Romans, ay ibinigay po sa atin ng Espiritu ang sa halip, ibinigay sa inyong Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. So yun. At love of Christ which surpasses knowledge. Ibig sabihin na
ibig sa pagtanggap po natin sa ating Panginoon ay nakakabuti sa atin bilang kumbaga bitter knowledge. Nagkakaroon tayo ng karunungan. So yun, at Ephesians 3 verse 16 to 19. Ephesians chapter 3 verse 19. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo. 16 to 19. Idinadalangin ko palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig, upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin sa pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Amen. Amen. Ang pag-ibig natin sa Diyos, ano sabi doon sa 16? Idinadalangin. Ako na lang. Sabi ni Paul, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. 17, ano sabi doon? Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. So, kinakailangan daw manatili si Kristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Kasi ang Diyos talaga ay hindi natin nakikita. Kaya naroon yung tinatawag na pananampalataya. Dalangin ko, sabi ni Paul, na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak. Ano ba yung lawak? Ganun ano? Kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, pag ano ba yun? Yung haba. Gaano kataas? Siguro, mataas eh. Gaano ka lalim ang kanyang pag-ibig. Naalala ko yung tinatawag na habang nililigo ako, may pumasok sa atin yung gaano kalalim yung ang kanyang pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, kapag inadapt natin yung pag-ibig ng Diyos, ay naalala ko yung nung dumaan ako sa Ortigas, may malalim na hukay. Yung pala ay gagawa ng building. Yung hukay na yon, inabot ng 1 taon. Nahukay yun. Yun pala, ang purpose pala nun, para pagka tinayuan mo ng building ay matibay na. Kapag ka nagtatayo pala ng building, huhukayin niya ng malalim, patatagalin. So, kumbaga, para tumibay. Oo. Kahit na ang pinaka-minimum is 1 year, pataas. Para matibay. So, yun, ang pag-ibig ng Diyos ay malalim ang kanyang pag-ibig. So, kumbaga bilang isang Kristiyano, kinakailangan daw po ay ang pag-ibig ay parang malalim, parang tumibay. So, ibig sabihin, hindi naman sinabi na
kaagad-agad. May mga process yun. Ang pag-ibig sa Diyos ay may proseso yun. So kumbaga, tayo bilang isang Kristiyano ay pagkamisan, nagkakaroon ng hindi magandang tawag ito. Parang nagkakaroon tayo ng problema. So, para maging matatag yan, hindi naman kaagad-agad. So kumbaga may process talaga na para matibay. Paano ba? Para magkaroon tayo ng process. Siyempre, patuloy lang tayo sa ating paglilingkod. Yung mga proseso Kasi kung isang beses ka lang dadalo sa gawain, tapos wala na. So walang tibay. Di ba? At aakin ka lang pagka gusto mo. At para bang nasa kondisyon ka. Ako pagkamisan kasi, pagka wala ako sa kondisyon, lalo pagdalo sa gawain, o kaya wala ako sa kondisyon mag-prayer, doon ko pinupursige na, halimbawa, tinatamad akong manalangin, doon ko ngayon ipupursige na ako'y manalangin. Hindi lang yung manalangin ka dahil nagagalak ka, hindi lang yung manalangin ka dahil meron kang kailangan. Hindi pala ganon. Kinakailangan, may process talaga. So kumbaga kung alin yung, sabi nga ni Paul kung alin yung gusto kong gawin, yun ang hindi ko nagagawa So kinakailangan naroon yung pagpupursige. Halimbawa, tinamad ka, nakakatamad huwag na lang, bukas na lang. So hindi ko pwede. Kinakailangan, ngayon na. So kumbaga, sabi ka, ang kaligtasan is today is the day of salvation. So, yun, ang dapat nating pag-aaralan. Kasi ako, pinag-aaralan ko rin. Kasi pagkamisa, naroon din yun talaga yung naroon yung yung nanghihina. Hindi naman tayo, kumbaga kahit sabihin mo nagsasalita ako rito, wala akong kahinaan ngayon. Naroon din yung katamaran. Hindi naaalis yun Naroon din yung pagkamangisan wala, parang hindi yata ko sila. Ako, Kristiyano na, pero naroon yung kaisipan ko na wala na yata ang Lord sa akin kasi ganito na yung problema ko Parang madami na So, dapat pala ay hindi ganun. So, yun. Sabi rito, ang pag-ibig ng Diyos ay kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. So, ang Diyos talaga ay malawak, mahaba, mataas at malalim. Yun po. So yun, the love that the Spirit produces ay it should produce love for one another. 1 John 4:10. Ano po? Unang Juan 4:10. 1 John chapter 4 verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. So, yun ang love ng Panginoon. Hindi daw po sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo talaga ang inibig ng Diyos. At tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, ang pag-ibig talaga ng Ama ay ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang kaligtasan po natin
ay bunga ng pag-ibig ng Diyos Ama na ibinigay ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So letter B ng love in the life of the Christian. Pag-ibig sa buhay ng isang Kristiyano. Sabi rito, number 1, we are to walk in love. Tayo daw po ay lumakad sa pag-ibig. Ephesians 5:1 and 2. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Dahil kayong mga anak namin na mahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Amen. Verse 1, ang sabi doon, tularan. Tama ba? Tularan. Yun. Dahil kayo mga anak ng na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. So, ibig sabihin, kung ano ang ginagawa ni Kristo, tularan po natin. Hindi naman masama yung imitation pagdating sa Panginoon. Ang masama lang, pagka in-imitate mo yung mga produkto. Di ba? Yung, imitate yung, ayun. Pero pagdating kay Christ, sabi niya, tularan mo. Si Kristo. Dahil sa verse na sabi doon, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Yan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So, sabi rito, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Mabangong alay. Ano ba yung mabangong alay? Noong unang panahon, ng Old Testament, ang pag-aali nila yung tinatawag na insinso. Yung insinso na yun ay mabango yun. Yun yung mga unang panahon na pag-aalay. Sa atin ngayon kaya, ano ba ang magandang handog sa Diyos para maamoy tayo ng Panginoon ang ating? Ano mo yun? Buhay. Para mabangong samyo. Yun. So, yun. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So, magbago pala yung pag-alay ng ating Diyos. Inialay niya ang kanyang buhay. Ibig sabihin. So, tayo rin, doon sa Romans 12:1, inialay natin ang ating sarili, di ba? Bilang isang handog, ano sabi doon, buhay? Banal at buhay. So yun, at kaaya-aya sa Diyos. Yun, ganun din, yung tinatawag na kaaya-aya, parang mabago yun eh. Ibig sabihin, kaaya-aya, fresh, yung maayos. So, paano ba tayo maging kaaya-aya sa Diyos? So, siguro, ano ba yung Brother Aldrin, yung kaaya-aya para sa pag-alay natin sa Diyos? Ano ba ang bilang isang Kristiyano? Para naman tumigil ng mabagong samyo ang Diyos. Kung ikaw ay maglilingkod sa Kanya, ano ba yun? Ano yun? Ano po alam yung kung sa buhay ko, yung mga natin. Yung ano po, ka-10% natin. 10%. So, kumbaga, yun yung, okay naman, okay yun.
bilang isang paghandog din yun. So, kumbaga. So, siguro, yung paghandog ay pwedeng sabihin namin na lagi tayong nakapokus sa ating Panginoon. Hindi yun, di ba? Maraming paraan para tayo po ay yung ating ginagawa ay maamoy ng Diyos. Di ba? Kasi yung incense ng Old Testament, ang kanila doon ang gusto mangyari nila makarating sa sa Diyos yung kanilang kahilingan. Sino ba yung naghandog ng incense na yung usok niya ay diretso? Kasi pagka hindi diretso, hindi sila dinilinig ng Diyos. Yun yun. Sino ba yun? Kung yung naalaala, meron na naghandog na kumbaga ang usok talaga yung nakarating sa Panginoon. So yung sa Old Testament, yun, at tayo naman, siguro, sa ating pagpupuri sa Diyos, hindi lang pagpupuri, sa ating pagsunod sa Diyos. Isa po yun sa isang requirement na kinakailangan bilang isang Kristiyano. Yung pagsunod sa Diyos. Yung mayroong pagkatakot sa Diyos. Anong ibig sabihin ng pagkatakot? Pag sinabi kasi yung pagkatakot sa Diyos, mayroong kang pagsunod sa Kanyang sinasabi. Yun yun. Hindi yung takot na nagkaroon ng stress. Ang takot sa Diyos ay naroon yung sound mind na kinatawag. Yun. So, hindi pa tayo nakaalis sa love. Love is to be the tie that binds. Tali na nag-bind the garment the Christian is to put on. So, ang pag-ibig daw ay isang tali na nag-bind. Nag-bind yung parang bind nga yung pagtali mo, yung mahigpit sa ating damit. Colossians 3:12-14. 3:12-14. Mga Colossus chapter 3 verse 12-14. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Mapagpasyensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Yun. Yun talaga ang pag-ibig ay nagbubuklod at ganap na pagkakaisa. So yun, sabi ron, magmahalan, magpasensyahan, at magpatawaran kung mayroong mga nagalit, kung mayroong mga kagalit, kinakailangan ay magkaroon ng patawaran. Yun, yung mga paalaala bilang isang Kristiyano. Yun ang pag-ibig. At yun yung tinatawag na tali ng pag-ibig para tayo magkaisa. Yun po yun. Ngayon, pupunta tayo sa ano sunod? Joy. The fruit of the Spirit is joy. The joy the Spirit produces, sabi rito, ay sa Greek word, chara, joy, gladness, kagalakan. At ang joy na yon ay tinatawag na integral to the kingdom of God. Romans 12:17. Roma chapter 12 verse 17. Huwag ninyong gantihan ang masama ng
kasama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Romans 14:17. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makidaki sa mga tumatangis. 14:17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Integral to the kingdom. Yun ang kailangan. Ibig sabihin kasi ng integral. Yung kailangan sa kaharian ng Diyos. Hindi pagkain, hindi inumin, kundi ang ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Yun yung tinatawag na joy. Hindi yung meron kang pagkain. Hindi yung meron kang yun yun. So, ang kailangan talaga sa kaharian ng Diyos ay tinatawag na katwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. So, yung tinutukoy ng Galatians, joy na tinatawag ay hindi yung pagkain na nagagalak ka dahil meron kang pera, hindi yun. Nagagalak ka dahil pasado ka sa exam, hindi yun yung joy ng sinasabi ng Galatians. Ang sabi doon, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. So, yun po yung the joy Spirit produces integral to the kingdom of God. Yun po yan. Yung kailangan hindi yung pagkain, kundi katwiran, kapayapaan at kagalakan. Joy. Yun po yun. At ang gift from God closely related to our faith and hope. Number 3, Romans 15:13. Mga Roma chapter 15 verse 13. Tustusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. So, yun po yung regalo ng Diyos sa atin bilang isang mananampalataya. Sabi rito, puspusinawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yun po yung nagpuproduce ang joy sa pamamagitan ng gift ng Lord, ang Espiritu Santo, na nagdudulot ng mag-uumapaw ng pag-asa. Yun po yun. At ang joy daw po ay nag-produce ng blessing to sustain us in times of persecution. Yun. 1 Thessalonians 1:6, ano sabi doon? 1 Thessalonians 4:6 po. 1 Thessalonians 1:6. 1:6. 1 Thessalonica chapter 1 verse 6. Mamuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. So yun, naroon pa rin yung Espiritu ng Diyos sa atin. Na kapag mawala po yan, hindi po tayo ay magkakaroon ng anumang mga pangako ng Diyos
Dahil sabi rito, mamuhay kayo ayon sa aming halimbawa, ayon sa Panginoon, sabi ni Paul. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo napakaraming paghihirap. Naalala ko tuloy yung isang kilala kong Christian. Kapag umaatin daw siya sa church, nagkakasakit yung anak niya. Sabi niya, so pagka hindi naman, hindi nagkakasakit. So parang hindi na tuloy siya umaten. Pero sabi rito, nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Yun yun. Kapag tayo ay daranas ng paghihirap, hindi naman ibig sabihin na gustuhin natin yung paghihirap eh. Naroon talaga yan eh. Oo. Meron talagang paghihirap. Oo. Sabi dito, nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, sabi ni Paul. Totoo naman talaga. Kasi kapag tayo ay Kristiyano na, alam natin yung paghihirap, alam natin yung mga pagsubok eh, kasi dati hindi natin alam yan eh. Pero nung naging Kristiyano tayo, yung pala, alam na natin. So kumbaga, pagsubok talaga yun. Halimbawa, yung mga bisyo natin, hindi natin alam yun nung hindi tayo nakakabasa ng Biblia eh. Nung nagbasa tayo ng Biblia, nampalataya natin tayo sa Diyos, pagsubok na yun eh. Kasi napakahirap iwasan yun eh. Di ba? Kasi nakagawin po natin yan eh. Ginagawa natin araw-araw, hindi natin alam na kasalanan pala yun. So pagsubok yun. Di ba? So yun. At ganyan pa, maitaglay pa rin ninyo ang kagalakan kaloob ng Espiritu Santo. So pagkalap po tayo sa Espiritu dahil kung tayo pinagkalooban ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, ay naroon yung tinatawag na joy. Kung tayo man ay nagkaroon ng kahirapan, magalak po tayo. Yun po, napakahirap magalak sa problema eh, di ba? Pero yun ang sabi ng Diyos eh. Yun ang sabi ng Biblia. Halimbawa, wala ka ng pagkain, magagalak ka pa. Siyempre hindi, di ba? Tama ba? Pero sabi ng Biblia, magalak ka kung dumaranas tayo ng mga pagsubok. So ako kasi, 2 buwan wala akong trabaho. Halos yung budget ay paubos na. Hindi po ako nababahala kasi sabi naman ng Lord eh, huwag mong alalaan yung araw ng bukas eh. Hindi ba? At saka mo na harapin yan eh. So yun ang pinanghahawakan ko, yung pangako ng Diyos. Diba? So, alam ko na ako ay nananampalataya na hindi rin ako pababayaan ng Diyos dahil sabi niya eh, pangako niya eh. Yun. So, saan ba tayo? 1 Thessalonians blessing to sustain us in times of persecution. So, ang blessing daw ay magsusustain. Tama ba? Mananatili. Sustain. Pinapanatili sa atin sa panahon ng pagsubok. 1 Thessalonians 1:6, namuhay kayo ayon sa aming halimbawa, sabi ni Paul, at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayon pamay, taglay pa rin ninyo ang kagalakan, kaloob ng Espiritu Santo. Napakaganda ng mga sinabi niya. Bagamat may paghihirap, taglay po natin ang kagalakan kaloob ng Espiritu Santo. So yun po dapat natin gawin. Di ba? Joy. So ngayon, joy in the life of the Christian. Ito naman tayo sa buhay ng isang Kristiyano. Should be a constant presence in our lives. Philippians 4:4.
Mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 4. Magdalang kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magdalang kayo. So, yun. Should be a constant presence in our lives. Magalak, joy. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Meron pang pag-uulit. Inuulit ko, sabi ni Paul, magalak kayo. So, yun po yung paalala ko sa atin ng ating Panginoon. Ni Paul, sabi doon, magalak po tayo lagi. Inuulit ko, magalak kayo. Yun. Bilang isang Kristiyano, ay kinakailangan ang kagalakan. Napagamat mahirap magalak kapag tayo ay may problema. Pero sabi ni Paul, magalak kayo lagi. Yan ang paalala ko sa atin. At finding joy in our association together. Philemon 1:7. Philemon chapter 1, verse 7. Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay dulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Amen. Pili mo na. Philemon. Yan. Kapatid, ang pag-ibig na yan ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan. Sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Sabi ni Paul kay Philemon, ang pag-ibig na yan ay nagdudulot sa aking malaking katuwaan at kaaliwan. Sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Finding yun in our association together. Ibig sabihin, ang pakikipagtungo natin sa kapwa po natin, Kristiyano, ay nagdulot na kagalakan. Kapag tayo po ay nagsama-sama, naroon yung ating kagalakan. Yun, sabi ni Paul, 1 Thessalonians 2:19-20. 2:19. First Thessalonica chapter 2, verse 19. Hindi ba kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesus pagparito niya? 20. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Yan. 19 nga ba? Basahin natin yung 19. Hindi ba kayo lamang ang aming pag-asa, kailangan kaligayahan, at ang kurunang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoon, Jesucristo niya, pagparito niya. Ibig sabihin, kaligayahan, sabi niya, hindi ba kayo lamang ang aming pag-asa, yung mga kasama. So, kumbaga sa pamamagitan ng mga kasamahan natin, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa. At kaligayahan at ang kurunang kay pagmamalaki namin sa harap ng Panginoon, si Jesucristo, pagparito niya. So, kumbaga pinagmamalaki ni Paul yung mga taong nakasalamuha niya na tawag ito, may pagmamalaki niya. So, finding joy, association together. So, kumbaga, yung ating pag-sama-sama, nagkakaroon tayo ng kagalakan. At sabi nito, finding joy in difficult circumstances. Magkakaroon doon tayo ng kagalakan sa kabila ng mahirap na kalagayan. James 1:2. Santiago chapter 1, verse 2. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hanggang po yan.
malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Yan. Sa verse 2, ano sabi doon? Maganda yung sinabi niya. 3. Dapat din malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, ang pagpapatibay pala ng ating pananampalataya, kinakailangan mayroong pagsubok para maging matatag. Naalala ko tuloy yung lagi kong binabanggit yung hagdan ng problema. Di ba dapat natin tapakan para makamit natin yung tagumpay. Yun. At napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So yun. Kapag wala kasing pagsubok, hindi tayo magkakaroon ng victory. Di ba? Yung boxing nga bago magtagumpay si Pacquiao sarado siya. Pero nagtagumpay. Di ba? Bagamat naroon yung hindi naman po pwedeng isang Kristyano ay parang nahiga ka lang sa veil of roses. Yung parang napakagandang kalagayan. Hindi ganoon ang isang Kristyano. At naroon talaga yung tinatawag na pagsubok. Hindi nawawala yun. Para tumatag ang ating pananampalataya. Yun po yung paalala ko sa atin na kinakailangan ay problema, huwag tayong tumalikod sa Panginoon. Kung ano man ang problema. Napakahirap napakahirap kong sabihin na magpakatatag hindi madali na sabihin ko na magpakatatag kayo sa mga problema. Kasi tumatama sa akin yan Kumbaga yung problema yun, pagka minsan ay naroon yung kahinaan, yung parang ayaw mo na. Pero ganun pa man, lahat tayo rito ay tinuturuan ng Panginoon. Kaya nga pag-aaral natin lahat yan. Kasi maging ako naman ay nag-aaral. At yun, kinakailangan sa pamamagitan ng pagsubok po natin na dumarating sa ating buhay, yun po ang nagpamatatag sa ating pananampalataya. Yun. So ngayon, darapat tayo sa tinatawag na peace. Peace, kapayapaan. Ang kapayapaan, the spirit, the peace, the spirit produces sabi rito sa Greek word ay hindi ko mabasa irene, peace between individuals, harmony. Harmony. Ano ibig sabihin ng harmony? Yung peace, kapayapaan, naroon yung maayos na kaispan. So yun. The peace the Spirit produces is the result of those who set their minds on the things of the Spirit. Romans 8:5, verse 6. Verse 5 to 6. Mga Roma chapter 8, verse 5 to 6. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen. So, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang gusto natin sa dalawang yun? Hilig ng laman na naghahatid ng kamatayan o ang pagsunod sa Espiritu na nagdulot ng buhay at kapayapaan. So, siyempre, pipiliin ko natin yung buhay at kapayapaan. So, yung hilig ng laman
Sabi ng Biblia ay nagdudulot ng kamatayan. So ano ba ang dapat nating piliin doon? Kayo na ang makakasagot niyan. At hindi ako piling sumagot para sa inyo. Kayo ang makakasagot niyan kung anong gusto mo na ng bawat isa sa atin. So yun. At peace ay Romans also integral to the kingdom of God. Ito naman yung integral ulit. Romans 14 verse 17. Mga Roma chapter 14 verse 17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan yung binanggit ko natin doon sa love. Ngayon naman sa peace, yung kapayapaan na kaloob ng Espiritu Santo. So, peace in the life of the Christian. Ano daw po yung kapayapaan sa buhay ng isang Kristiyano? Sabi rito, number 1, it involves with God when justified by faith. Romans 5:1. Mga Roma chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Pinawalang sala po tayo. Kung tayo po ay mananampalataya sa Diyos. At mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan, kung tayo may pananampalataya sa Diyos, huwag na tayong mag-alinlangan at huwag na tayong maghaka-haka baka hindi ako maniligtas eh. Baka pagdating ng Panginoon ay may iwan ako eh. Pero sabi ng Biblia, ng Romans 5:1, kapag tayo ay nananampalataya sa Diyos, pinawalang sala na po tayo. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. So, mapayapa po tayo. Huwag tayong mag-alinlangan. The Spirit produces peace. Doon sa Galatians 22, nang ibig sabihin, ang kapayapaan ay taglayin po natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. At it involves peace with man made possible by Jesus Christ. Ephesians 2:11 to 19. Ephesians 2:11. Mga taga-Efeso chapter 2 verse 11 to 19. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil, at dituli, ang tawag sa inyo ay mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli, dahil sa ginawa nila sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa kulaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noong nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa mga Hudyo at ang mga hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alintuntunin upang ang mga Hudyo at mga hintil ay maging iisang bayan na lamang. At sa ganito, maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Nagarito nga si Kristo at ipinangaral niya ang lahat ng magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil at sa inyong mga Hudyo.
Dahil kay Kristo, tayo'y kapoy nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Amen. Amen. Dati-rati kasi, yung Hudyo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At ngayon, dahil sa kamatayan, dahil kay Kristo tayo pinag-isa na, hindi man o Hudyo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, yun, ang ating napag-aralan ngayong umaga ay tatlo. Kumaga paano ba tawagin? Kasi isa. Ang ating pinag-aralan ngayong umaga ay tinatawag na the fruit of the Spirit ay patungkol sa pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. So yun, nawa sa ating buhay Kristiyano ay matutunan po natin ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay tayo lumakad sa pag-ibig ng Diyos. At kumbaga, joy produces gift from God, closely related to our faith and hope doon sa Romans 5:13. So, kinakailangan yung joy na yon ay taglayin po natin. At yung pangatlo ay tinatawag ng kapayapaan na nagpuproduce ng integral to the kingdom of God, na hindi lang yung pagkain, hindi inumin, kundi kung sabi doon sa Romans 14:17, ano sabi doon? Itikon mo nga yung Romans 14:17. Roma chapter 14 verse 17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Diyan tayo magtatapos sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain, hindi sa inumin, kundi tungkol ito sa katwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Ano ba yung mga kaloob ng Espiritu Santo? Love, joy, and peace. Sa susunod na yung banggitin natin yung anim pa yun. Kasi diba, 9 fruit. That's pa yun. So yun, magandang umaga sa ating lahat na ang pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Tayo po ay manalangin, Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami ay nagturuan mo naman, Panginoon, patungkol sa pag-ibig. Nawa ang pag-ibig mo, Panginoon, ay taglayin namin sapagkat, Lord God, sabi mo na ikaw po ay aming tularan, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, kung kami ay tularan ka namin, Panginoon, ay hindi kami mabibigo. At kung kami ay tutularan po namin ikaw, Panginoon, lahat ng bagay ay magkakaroon kami ng peace, joy, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat isa sa amin, Panginoon, nawa. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan. Peace of mind, Panginoon. Kung mayroon mga problema dumarating sa amin, Panginoon, Lord, nawa ang kapayapaan ipagkaloob po, Panginoon, sa amin sa Lord God. Kung wala kaming kapayapaan, maaaring kami ay maniligaw, Panginoon. Kaya Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa umaga nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, salamat sa Panginoon sa umagang ito. At yun, ipopost naman yan sa GC sa mga hindi nakabuo. I-review natin doon yung
mga pagtuturo ni Pastor Eddie. Yan. Tapos pwede na tayong magsiya bago tayo dumako sa ating pagpupuri sa Diyos. Yan. Pwede na tayo magsiya sa mga magsiya bago tayo magpupuri sa Diyos. Yun, ano lang, may naisip lang ako habang nakaupo. Ito huli ni verse. Yan. Tingnan nyo lang, brother John, habang nagsisiya yung iba. Ayan, Romans 14, Roma 14:17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, kagalakan, nakaloob ng Espiritu Santo. Yan, kasi Christian tayo, di ba? Kanina sa mga verse, na ipaliwanag yun. Mga Christian kasi tayo, natural lang ngayon nagkakaroon ng pagsubok. Ba't hindi? Sabi kanina sa verse, Roma 5 ba yun? Yung nang nakilala natin si Kristo, sige nga. Yung simula nang tinanggap natin si Kristo, sa 5 yun eh, no? Roma 5 yun. Sige, pwede po tayo magsiya habang nagsisiya ng iba. Ayan, ano lang natin ba eh. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi yan. Yung mga pagsubok tayo ng simulang Roma ba yun? Sa ano yun eh? Sa Roma 5. 5 din yung 5. 5 ba? Ingat, try mo nga, Brother Joshua. O, parang Roma 5 ba yung 5. Meron ba? 5 kanina? 8, 14, 15. Chapter 8. Nagkaroon tayo ng mga pagsubok nung simulang tinanggap natin na si Kristo yung naging ano na tayo, anak niya na tayo. Okay? Yung kanina lang na-highlight yun doon, yun, pansin ko lang. Related siya doon sa Holy Verse. Kasi ang paghahari ng Diyos, di pa tungkol sa mga pagpapaalaya, sa pagkain, sa literal. Kasi kadalasan, sa bawat reliyon, ang tingin talaga, o sekta, ang tingin talaga sa spiritual ay patungkol sa mga biyaya. Kaya nga maramihan, pumupunta sa church dahil meron lang hinahanap. May matatanggap. Kaya ang konsepto ng pagiging born again Christian, ng Kristiyano, ipaalam ko lang, pumupunta tayo sa church, hindi dahil meron tayong hinahanap, meron tayong mapapala. Okay? Ang kaisipan ng isang Kristiyano, pumupunta tayo sa church kasi meron tayo ang merong maibibigay sa Panginoon. Ano yung bagay na maibigay natin sa Panginoon? Yung ating buhay, na banal na handog bilang buhay at kaaya-aya sa Kanya. Tandaan natin yan, hindi tayo pumupunta sa church dahil meron tayo nakukuha sa church. Kasi yun yung pamantayan at paniniwala ng mga reliyon. Tayo kasi hindi tayo reliyon, tayo mga may personal na relasyon sa Diyos. Pumupunta tayo sa church dahil tayo ang kailangang may gawin para sa Diyos. Ano yun? Una, iaalay natin yung buhay natin bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. Yun yung Roma 12:1. Yun yung pag-ibig. Kanina, tatlo yun eh. Pag-ibig. Ano yung sabi kanina yung pag-ibig? Yung tatlo, di ba? Pag-ibig, joy, peace. Pag-ibig, pumupunta tayo, lumalapit tayo sa Diyos, dapat may malinis tayo na kalooban. Yun yung pag-ibig. Yung buhay natin dapat maging malinis, tapat, at kaaya-aya sa Diyos. Kaya ng Roma, ialay ninyo ang inyong buhay bilang banal. Banal. Una, dapat pumunta kang church, banal ang tingin mo sa church. Okay? Ang Diyos mo dapat, si Kristo ay Panginoon mo. Kay Panginoon. Hindi mo lang dapat kilala si Jesus, Panginoon, kundi dapat talagang Panginoon mo siya. Dapat ang tingin mo sa church, banal, nandiyan yung tahanan ng Diyos. At ang dapat yung buhay natin, pinapakita natin sa Kanyang malinis. Talagang siya yung focus natin, hindi yung kung ano-ano mga bagay. Okay? Tapos ang yung pangalawa, joy. Joy na, joy. Ano yung paliwanag ko kanina, joy? Ano yung joy?
kagalakan. Yan. Tapos yung huli, kapayapaan, kakontentuhan. Okay? Kakontentuhan sa lahat. Kaya tayo, ang paghahari ng Diyos hindi patungkol sa mga biyaya. Tandaan natin yan kasi yun nga, hindi patungkol sa pagkain, kundi sa yung huling verse, Brother Joshua, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi patungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Hindi yan sa material na bagay dahil may nakukuha ka sa Diyos. Ito ay patungkol sa katuwiran, kapayapaan, kagalakan, kaloob ng Espiritu Santo na nasa atin. Yan. Nawa, yung konsepto natin tandaan natin yan. Hindi tayo pumupunta sa church dahil meron tayong nakukuha. Ano yun? Para sagalahin yung buhay natin, hindi yun. Magagalingin tayo sa sakit at karamdaman, hindi yun. Mababawasan yung kasalanan natin, hindi lalo yun. Okay? Pumupunta tayo sa church dahil Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos na dapat parangalan. Dahil may ibibigay tayo, buhay natin bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Kanya. Hindi tayo pumupunta sa church dahil may nakukuha tayo sa church, kundi pumupunta tayo sa church dahil magbibigay tayo ng buhay natin sa Kanya bilang mabangong handog buhay at kaaya-aya sa Kanya. Amen? Amen. Wala pa natin ang Panginoon. Yung naisip ko lang. Kaya pinagpapako lang siya. Kaya